Umaraga sa pala po sa ating lahat para sa ating pangaraw-araw ng talata. Tayo ngayon nasa Exodus Kapitulo 21 simula versikulo 22 hanggang versikulo 25. Kung ang nag-aaway ay makasakit ng nagdadalang tao at dahil doon nakunan ito, ngunit walang ibang pinsala ang nakasakit, ay magbabayad ng halagang hihingin ng asawa ng babae ayon sa kapasyahan ng tagahatol. Ngunit kung may iba pang pinsalang tinamo ang babae, parurusahan ang nakasakit. Buhay sa buhay, mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa, sunog sa sunog, sugat sa sugat, o galos sa galos. So, ang passage na to ay Old Testament law or Old Testament rule. So, nung panahon nila yan. So, sa panahon natin ngayon, iba na. Kapag nakagawa ka ng masama, maaari kang magbayad danyos lang or pero maaari ka pa rin makulong or makulong. So, dito sa Pilipinas, walang death sentence or death penalty. Pero sa ibang bansa, meron. So, ang passage na to nagpapaalala sa atin na lahat ng ginagawa natin may consequence, either positive or negative. So, ang passage na rin na to nagpapaalala sa atin na si Lord, righteous judge siya, whether ikaw yung biktima o ikaw yung offender. At si Lord, i-deliver niya ang kanyang justice. Kasi ganun si Lord eh. Kapag nakagawa ka talagang mali, parurusahan ka. Pero pag tama naman ang ginagawa mo, pararangalan ka at may reward ka pa. Kaya nagpapaalala rin ng passage na to kung ano man ang kailangan natin gawin, isipin na muna natin yung magiging consequence. Either magiging positive consequence or negative consequence. Magkaganon pa man, asahan natin na si Lord, righteous judge siya.